Pangalawang beses ko na ngang kumain dito sa cafeteria na ito ng shawarma dahil nagustuhan ko talaga yung paggawa nila ng shawarma. Nakita ko rin kung paano nila ginagawa. Malinis naman talaga. Yung shawarma nila, gusto ko talaga pag shawarma may french fries sa loob. Hindi ko alam bakit parang pag naghalo na yung manok, yung tahina, yung lahat-lahat, tapos may french fries, ang sarap ng lasa. Tapos yung pinaka-bread nila, yung pinaka-sandwich nila, masarap. Iba, hindi kagaya ng iba na parang yung kubos lamang ang ginagawa na shawarma. Ito hindi talagang sandwich bread ang ginagawa nila dito. Ang tawag, hindi ko alam, basta ang tawag nila, pag tinatanong nila ako kung ano daw gusto ko doon, kung gusto ko daw yung sandwich bread na shawarma, nag-oo na lang ako. So, sandwich bread ang tawag nila diyan na shawarma. Tapos talagang gustong-gusto ko yun. Hindi ko alam kung ano yung syrup na hinahalo nila sa kanilang sa kanilang avocado milkshake. Napakasarap. Kaya lang talagang hindi yan pwedeng araw-araw. Mataas. Hindi ko alam pero correct me if I am wrong. Parang mataas yata ang calorie ng ng avocado. Tinitingnan talaga ako nung lalaki sa harap ko diyan dahil Siyempre, naka-video ako. Tinitingnan niya ako parati. Siguro, iniisip ng lalaki, bakit kaya itong babaeng ito? Nakakain la ay naka-video pa. Parang dinededma ko lamang yung lalaki. May talaga siya nakatingin doon sa pagbe-video, yung sa pagkain. O baka naman naiinggit lamang sa akin dahil siya ay nainom lang ng green tea. Charot. Parang mawiwili yata akong kumain dito sa cafeteria na ito. Bukod sa malinis na, mabilis talaga sila pag umorder. Alam na nila yung una kong pupunta doon. Tapos yung pangalawang pagpunta, alam na nung lalaki, para nakilala na niya ako na ang o-orderin ko, shawarma, tas avocado. Siguro sa susunod parang iibahin ko naman ang drinks. Baka naman hindi pwedeng parating avocado ako. Bigyan kanila ng dalawang pagpipilian. Maanghangga. Ang gusto mo raw, sabi sa akin, gusto mo baga ng maanghang o yung hindi maanghang. Siyempre, doon ako sa hindi maanghang. Kumain na ako diyan dahil pupunta ako sa Ma'am Abet. Yung aking pinaka BFF dito na kami lang naman lagi ang magkasama. Dahil meron kaming aayusin sa aking IMG Kaiser Insurance. Meron kaming aayusin na detalye. Alam ko sa Ma'am Abet, pag pumunta ako, hahayinan ako ng mga kanin, ng mga ayoko muna niyang magkanin. Kaya, tapos, alam ko, aabutan ako ng gabi sa mga Ma'am Abet. Hindi naman ako nga talaga mahilig kumain ng gabi. Sabi ko, kakain na muna ako para pag inalok ako ng Ma'am Abet ng kanin o kung ano yung mga heavy na pagkain, may karapatan na akong tumanggi dahil kumain na ako ng shawarma. Sa totoo lamang, inaaya ko sana ang Ma'am Abet dahil gusto ko sana siyang ayain kumain doon sa labas, sa may inasal. Kaso, siya do'y mag-iimis, siya do'y itutulog. Dami-daming magandang dahilan. Diyos ko po, tapos pagdating ko naman doon, hindi naman pala natulog. At nag-imis, nagtupi daw siya ng mga damit, tapos kumain daw siya ng biko at siya'y nahilo. Siya din na high blood sa biko, tawarin. Kaya nga nung pagdating ko doon, inaalok ako ng Ma'am Abet. So nagkaroon ako ng dahilan para tumanggi dahil ako'y nag-shawarma na. Para-paraan din lang ang mga kaulam minsan. Pag gusto kong umiwas sa mga heavy na pagkain, ganyan ang ginagawa ko. Kunyari, may pupuntahan akong family o bahay na alam kong heavy ang handa. Minsan nakain na ako sa bahay para doon, kaunti na lamang o pero minsan mga kaulam, hindi ko rin maiwasan. Pagka yung mga, ang handa ay mga kare-kare, yung mga ganyan na hindi ko talaga kayang iwasan na pagkain. Napapakain din ako. Hindi naman ako hipokrita para sabihin na, ay naku, hindi. Pero talagang minsan, napapaano din ako, napapabanat hanggang din ako. Hanggang sa naubos ko diyan ang aking kinakain. Yung lalaki talaga hindi nawawala ang tingin sa akin. Sabi ko, sa isip-isip ko, bala ka sa buhay mo. Kung naiinggit ka, di umorder ka din ng kagaya ng kinakain ko. Sa mga nandito sa Dubai, subukan nyo yan. Shawarma, tapos avocado. Ang sarap ng kombinasyon talaga. Promise. Grabe yung sarap ng kombinasyon. Ako, Diyos ko, inubos ko talaga ang shawarma, talagang dalas-dalas kong inubos at baka ako'y agawan pa ng lalaking lagi nakatingin sa akin. Para tuloy ngayon, magiging paborito ko na ang avocado milkshake. Kahit ang asawa ko, pag nag-o-order siya sa labas, avocado milkshake din talaga ang kanyang ino-order. Hindi siya nag-o-order ng ibang drinks. Bukod sa tsaa at kape, yan din lamang ang drinks na ino-order niya. Ay siya, ako'y natapos na mga kaulam. At ako'y magbabayad na. Hiningi ko na ang aking bilyan nga pala'y 14 dirhams all together. Ang aking binayaran. Ewan ko kung magkano, siguro tag 7 ang 7 ang shawarma, 7 ang avocado, kaya nagbayad ako ng 14 dirhams. Okay na ang 14 dirhams na hapunan. Okay na yun, pwede na yung labanan, pwede nang ilaban. Pero pag everyday naman, hindi naman siguro, parang magastos din pag everyday. Pero pag paminsan-minsan, okay lang. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako kumain. Naglimpyo-limpyo na laan ng katawan at humiga na. At ako'y pakiramdam ko baga, mga kaulam, ako'y pagod na pagod ay awang ko baga. Diyos ko po, Rude.